Alik ito para sa intensyon ng mahal na puso ni Jesus sa kaligtasan ng mga kaluluwa, pagbabalik loob ng makasalanan, pagbabayad puri ng kasalanan at pagkakaisa ng mga Kristiyano. Inaalik ko yaon ukol sa mga intensyon ng mga obispo, kaparian, mga kasapi ng apostolado ng panalangin, at lalong-lalo na sa intensyon ng mahal na Papa sa buwan na ito. Para sa mga batang may sakit na walang lunas, ipagdasal natin ng mga batang may sakit na walang lunas ay makatanggap ng kailangan nilang pag-aalagang medikal at suporta at naway kailanman ay di mawala ng lakas at pag-asa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panalangin sa Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao. Mahal na Birheng Maria ng Salambao, ipanalangin mo kaming narito sa iyong harapan na nagsusumamo upang kami maging marapat sa iyong pagkalinga sa bawat sandali ng aming buhay. Dala ng iyong kalins-linisang pusong makaina. Patnubayan at subaybayan mo ang lahat ng mga taong nabubuhay sa pangingisda, ang mga naglalakbay sa mga ilog at karagatan, at ang tanang umaasa sa iyong malasakit at tulong. Nawa ang kababaang loob mo ay aming tularan, at harapin namin ang daloy ng dagat sa aming buhay, na may matatag na pananalig sa anak mong si Jesus. Sa aming abang panalangin ito, ang kapatawaran ay aming hiling na manaig sa buong daigdig, upang makamta ng inaasam na kapayapaan. Sa iyong tulong at halimbawa ay mahapurihan nawa namin si Jesucristong Panginoon, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo sa mandali. Mga patalastas at paanyaya, ang Shrine Ministry dito sa ating dambana ay may programa na Piso Ko, Handog Ko sa 3 patron. Ito po ay para sa pangangalaga ng ating mga patron na sina San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi at Mahal na Birhen ng Salambao. Sa mga nais po na maghandog ay meron po tayong donation box na matatagpuan sa may malapit sa pintuan ng ating dambana. Meron din po tayong pinamimigay ng mga bottles sa ating opisina. Kung sakali po na ito ay mapuno, mangyaring pakabalik na lamang po muli sa ating opisina. Para po sa kaalaman ng lahat, as of January, ang kabuang halaga na naliko mula sa mga handog ay nasa 143,874 pesos and 75 centavos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ipinababati din po na bawal ang magdala ng alagang hayop sa loob ng simbahan. Ipinapaalala rin po na magsuot ang angkop ng kasuotan sa tuwing tayo ay dadalo sa banal na pagdiriwang. Iwasan ang pagsusuot ng sobrang maikli, sando, backless, strapless, see-through, short o iba pang mga kasuotan na hindi naaangkop sa banal na lugar. Panatilihin din ang kalinisan sa loob at labas ng ating simbahan. Tayo po ay magkakaroon ng pilgrimage sa darating ng February 28 sa araw ng Sabado sa 7 simbahan sa Rizal. Ang pilgrimage fee ay nagkakahalaga ng 1,750 pesos. Kasama na po dito ang t-shirt, 2 bottled water, snack, souvenir, prayer booklet at transportation. Sa mga nais pong sumamay, makipag-ugnayan lamang po sa mga pangulo ng bawat SPPC o sa tanggapan ng ating opisina. Pinapaalala din po na simula ng Ash Wednesday ay wala pong palakpak pagkatapos ng banal na misa. Maraming salamat po. Isama rin po natin sa ating mga panalangin, pasasalamat ni Rudy and Merly Enriquez and family, Fred and Tess Bondok and family, Loren and Meli Garcia and family, Barreto and Kalalang family, SPI Batch 69 Elementary, Evelyn Madamba Cruz and family, Maricel Sanchez and family,
Simeona Meneses and family, Attorney Rainier and Anson Yebra, Ariel and Marilourdes Alfonso and family, Marcelo Calixto and family, Pancracio de la Cruz and family. Para sa kaarawan ni Napo Nel Pet Valeriano, nanatanging kahilingan, San Pascual Bailon Parish Staff, Diana Felino Valeriano and family, John Kenneth Agustin and family, Cyrus Agustin and family, Lindy Valderrama and family, Amber Mercedes and family, Rodinson Rivamonte and family, Miguel Anthony Fedelino and family, Senizal and Legazpi family, Annalyn Esmilia and family, Basil Angelica Rojas, Jacqueline Bartolome, Benjamin and Orlando III, Olan and Tess Anastasio and family, Dr. Leana Anastasio Ramos, J.M. Babehis, Hans, Marian and Jasmine Rivera, Ellen Cuadra, Clarita Dulay at mga kasama, Joselito de la Cruz and family, Maria Luisa Doronilla, Joseph Alejo for safe travel. Para sa kagalingan, ni Gloria Mercedes, Victoria Ilagan, Marla Carpio, Ronald Concepcion, Raymond Marquez, Teodoro Cruz Jr., Nolisita Carpio, Lani Samonte, Sebastian Errol Carpio, Virginia Masuda, Clara Cels, Marites Mendiola, Abigail Robles, Miriam Cruz, Bernie Rodriguez, Eden Rosales, Martina Agacer, Rosalina Kaubik, Jeremy Ven, at Colby Atisado. Para sa pagkakaroon ng supling ni na Marvin and Maricris Policarpio, Roberto Jr., Maria Teresa Silverio, Cernan and Jenny Rivera, Gino and Regia Marquez, Dean Mark and Janine Manlaysay. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Judge Maria Cristina Laderas, Reverend Father Jesus Palileo, Francisco and Petra, Ernesto and Emiliana, Alfredo and Epifania, Delphine and Felisa, sa Luciano and Maria Purisima, Francisco and Maria, Trinidad, Filomena, Constantino, Amado, Juanito, Leoncia, Aliw, Godofreda, Leocadia, Timoteo, Senon, Sofia, Philip Agustin, Alfredo Valderrama, Edilberto and Emilia, Lamberto Mercedes, Ron Andre Ansures, Pascual and Natividad Caperal, Erlinda Caperal, Loreto and Amparo Mercedes, Wilfredo Sanchez, Rogelio Meneses, Renato Babuat, Ethel de Ocampo, Rodrigo Concepcion de Ocampo, Carlos Steven Cruz, Teodoro Cruz Sr., Maria Cecilia Comia, Cecilio Roque, Jesus Flores, Siltil Amor Carpio, Jaime Carpio, Fidel Pedrino Sr., Miguel Amadera, Leonardo Anastasio Jr., Simeon Reyes Jr., Francisco Coronel Sr., Floro Encinay de Resurrección, Ferdinand Resurrección, Reynaldo Avendaño, Felipe Leonor Monte, Gabriel Angelo Liwayway, Yolanda Tampos, Mark Carlo Anastasio, Reynaldo Villacorta Sr., Pedrito and Maria Silverio, Alberto and Rulita Pagia, Roberto Silverio Sr., Paquito Rivera, Dr. Joel Gutierrez, Carolina Modesto, Celerino and Remedios Agustin, Eulogia Manuel, Galo and Veronica Espinosa, Jose Buenaventura, Ignacio and Margarita Berdin, Julio Bello, Percival and Yolanda Pascual, Concepcion San Diego, at para sa lahat ng mga yumao sa kripta ng ating simbahan, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isang manigong bagong taon po sa lahat. Ang tema ng programa ng ating diocese para sa taong pastoral 2026. Bagong taon po sa lahat. Ang tema ng programa ng ating diocese para sa taong pastoral 2026 ay ebanghelisasyon tungo sa integridad. Bagong taon po sa lahat. Ang tema ng programa ng ating diocese para sa taong pastoral 2026 ay ebanghelisasyon tungo sa integridad. Isa sa mga 5 pangunahing tuon ng mga programa sa taong ito para sa ating diocese ay ang Summer Catechism o Bagong taon po sa lahat. Ang tema ng programa ng ating diocese para sa taong pastoral 2026 ay ebanghelisasyon tungo sa integridad. Isa sa mga 5 pangunahing tuon ng mga programa
sa taong ito para sa ating diocese ay ang Summer Catechism o pagtuturo sa mga kabataan para hubugin ang kanilang kaalaman at pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Ito po ay magaganap sa buong buwan ng Mayo ng taong ito, ang buwan ng Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga parokya at kapilya ng ating diocese. Layunin po ng programang ito na hubugin sa pananampalataya ang mga bata na inihahanda sa unang pagtanggap ng sakramento ng Eukaristiya at patuloy na pagpapalalim sa mga batang nakatanggap na nito. Kaya malugod naming inanyayahan ang mga bata sa bawat parokya at bisita na may edad 7 hanggang 12 taong gulang na makilahok sa kani-kanilang mga parokya at mga kapilya. Lubos ang aming pag-asa na ang mga kabataang mulat sa turo at aral ng ating pananampalataya ay mga pag-asa rin ng ating inang simbahan. Maraming salamat po at tagpalain po tayo ng poong may kapal.
Unang linggo ng 40 araw ng paghahanda, Pontifical Work of Saint Peter the Apostle. Sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang buhay na marangal at matapat ay hindi sinasamba ang salapi. Sa liturhiya, ang taon A ay inilalaan ng liturhiya para pagnilayan ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ng mga pagbasa. Turo ng simbahan, ang salapi ay mabuting imbensyon ng tao, subalit ito ay maaring maabuso. Ang salapi ay paraan ng pagkapalitan ng kalakalan, pagtutuos ng halaga, pag-iimpok sa hinaharap, at paraan para itaguyod kung ano ang mabuti. Kailanman ay hindi ito dapat maging hantungan ng buhay. Malino na sinabi ni Jesus, hindi mo mapaglilingkuran ang sabay, ang Diyos at ang salapi. May panganib na ang salapi ay ating dinodiyos. Ang isang taong sakim sa salapi ay nagiging alipin ng kanyang kasakiman. Magsitayo na po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sa inyo ang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating misa ngayon, samahan natin ang mga nag-aalay ng pasalamat, ang ating mga personal na intensyon at ating mga panalangin para sa mga kaluluwa. At upang tayo lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, ating aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na ba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa iwagan ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal sa pamagitan
bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pagbagsak ng tao sa kasamaan nang kainin ng lalaki at babae ang bunga ng punong ipinagbabawal sa kanila ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nakaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Misa'y tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Pinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay." Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy. Sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni, at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahan loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalan tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalikat ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na kung paanong pumasok sa mundo ang kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok din sa mundo ang buhay dahil sa pagsunod ni Jesus.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, isinasalaysay ang pagkatagumpay ni Jesus sa mga tukso ng Diablo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa isang ilang upang tuksuin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunokso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito ay dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo, sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatiulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanya mga anghel na ingatan ka. Alalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot sa Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, mula ro ay ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng panahon ng Kwaresma. At kapag ka po dumating ang First Sunday of Lent, ay pangkaraniwan natin naririnig ang dinaanan ng Panginoon nang siya ay naging tao ng mga tukso ng Diablo. Tulad po ng narinig natin sa Ebanghelyo, tinukso ng Diablo ang Panginoon nang siya ay 40 araw, 40 gabing nag-ayuno, kung kaya't siya ay mahina at nagugutom. At sinabi sa kanya ng Diablo, gamitin mo yung kapangyarihan mo. Sapagkat kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Sinutukso siya na magamit yung kanyang kapangyarihan. Sapagkat, bakit ka nga naman magpapakagutom? Kaya mo naman gumawa ng tinapay. Bakit ka naman magpapakahirap? Pwede ka namang guminhawa. Kung kaya't ito yung pain ni Satanas. Lalo higit sa panahon natin ngayon, marami pong mga instant na bagay na pwede natin gawin para tayo ay huwag maghirap. Tulad na mga nangyayari sa ating kapaligiran. May mga tao na gustong magkaroon ng kapangyarihan, kung kaya't gusto nila na sila ay manatili sa pwesto, kung kaya't mayroong mga dinastiya o dynasty ng mga politiko na gusto ipamipamilya lang nila ang magkaroon ng kapangyarihan. At ginagamit din ang kapangyarihan ito upang sila ay yumaman. At ginagamit din ang kapangyarihan ito upang sila ay magkaroon ng boses at masunod ang kanilang mga gusto at maganap yung kanilang mga ninanais. At hindi pa rin po sumuko si Satanas. Matapos sabihin ng Panginoon na hindi lamang sa tinapay nabubuhayan ang tao. At dinala si Jesus ng Diablo sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatiulog ka sapagkat nasusulat. Pagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila. Yung pong tukso na kinakailangan pumapel ka, kinakailangan ikaw ay maging tanyag. Yung tukso na kinakailangan sumikat ka. May mga tao na gustong lagi silang merong papel na ginagampanan. May mga tao na gusto ay lagi silang nasusunod. At may mga tao na sila ay gumagawa ng paraan upang maging number one. Tulad din ba ang nangyayari sa ating panahon ngayon? Dahil sa mga content creator, kahit ano lang ay ginagawa. Merong gumagawa ng karumal-dumal na krimen. At ito'y pinopost upang magkaroon ng magandang content para sa kanilang vlog o sa kanilang mga posting. Upang magkaroon ng maraming followers. At ang bottom line nito ay upang kumita at magkaroon ng maraming salapi. Ngunit sinabi ng Panginoon sa Diablo, huwag mong subukin ang Panginoon Diyos. Kailan natin sinusubukan ang ating Panginoon? Kapag ka po tayo ay
nag-aalinlangan at numiin ang ating pananampalataya, sinusubok natin ang kanyang lakas at ang kanyang kapangyarihan. Kaya huwag natin gawin ito sapagkat malinaw pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na huwag tayong makapagsubukan sa Diyos sapagkat ang Diyos ang lumikha sa atin at kailanman di natin kayang mapahina ang kanyang kapangyarihan. At sa bandang huli, hindi pa rin tumigil yung dyablo. Dinala ang Panginoon sa napakataas na bundok. Mula roon ay pinatanaw sa kanya yung mga kaharian at ang mga kayamanan ng mundong ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Mga kapatid, yung tukso ng kapangyarihan, yung tukso ng katanyagan, at ngayon yung tukso ng kayamanan, ay pangkaraniwan nating naranasan. Sapagkat sa ating mga kahinaan, ay bumabagsak tayo sa mga tuksong ito. At sinabi ng Panginoon, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. At lumisan ng dyablo at iniwan siya sapagkat hindi natukso ang Panginoon sa kabila ng kanyang kagutuman, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay hindi siya nagpatukso sa kapangyarihan, sa katanyagan at sa kayamanan. At siya ay nagpatotoo na kailanman hindi kaya ni Satanas o ng dyablo ang kapangyarihan ng Diyos. Kung kaya dito din po yung dapat nating tingnan sa ating buhay sa panahon ito ng Kwaresma, na anumang bagay na maaari tayong matukso at magkasala, ay dalangin natin sa Panginoon na tayo huwag makipaglaro sa bitag ni Satanas sapagkat maaari tayong magkasala. Ngunit kapag tayo nagtagumpay, nalabanan ang kanyang mga bitag sa atin, mga tukso sa atin, tayo merong pinag-iiba yung lakas. Hindi galing sa mundo at hindi galing sa dyablo, kundi lakas na galing kay Kristo, galing sa Panginoon at sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya wag po tayong gumaya sa unang tao na nabudol ni Satanas, na tulad ng ginawa ng dyablo o ng ahas kay Eva at kay Adan, na sinabi sa kanila na kapag kinain nyo yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, kayo magkakaroon ng pangunawa sa mabuti at sa masama. At kayo magiging katulad din ng Diyos. Kung kaya inisip ng unang tao na ito ay maganda para sa kanila. At ano nangyari? Kumain sila ng pinagbabawal na bunga ng punong kahoy doon sa paraiso. At dito nagsimula ang kasalanan at ang kamatayan. Pag po tayong pabudol kay Satanas, sapagkat maaari tayong mapahamak. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang parito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buo ang pananalig na sa kabila ng ating mga kahinaan, diringgin at pagbibigyan pa rin tayo ng Diyos ang ating mga dalangin at ating isamo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa simbahan, upang tularan niya si Kristong Panginoon sa paglaban sa tukso at kasamaan, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang ituring nilang ang karahasan at pagtapak sa karapatang pantao ay taliwas sa pagiging tunay na lingkod ng bayan, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga nahaharap sa tukso at pagsubok, upang maging kanilang kalasag ang pananalig at pagtitiwala sa mapagmahal na Diyos, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating sambayanan, upang mawaksi nila ang pagkakahati at maging daan tayo ng pag-uusap tungo sa pagbubuklod ng lahat, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga kapatid nating yumao, upang sa pagpamatuwid ng Panginoong Hesus, may bahagi sila sa kanyang tagumpay, ating idalangin. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang mga pangyarihan kami iyong kaawaan at pakinggan. Matutunan nawa namin ang natanggihan ang alok ng sanlibutan na makapagpapalayo sa amin sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mo kami maging marapat maghain. Pagdiriwang namin ngayon na pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang manangin makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nag-ibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa apag ng uling hapunan na siyang antungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel ng hisayat ng papuri sa iyo na walang mampay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang mananging banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayo naman ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagaan. At sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyawat niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo na ito at inamin. Ito ang kalis na aking dugo ng bago at walang hanggat tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalangapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Dennis na aming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na pag-asa sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pamanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birang Maria na ina ng Diyos. Kaysa na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal. Isang Pascual Bailon sa Taclara at ang mahal na Birang Maria sa Lambaw. Anong may dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ng Jesus, na Panginoon natin at Diyos, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ay pinananabikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungan mo ang aking pananampalataya at huwag ang aking pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumayin niyo. At sumaiyo rin. Ating pampatiin ang isa't isa ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo lahat at tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Meron po tayong second collection para sa Pontifical Work of St. Peter the Apostle, ang kawang-gawa ng Santo Papa. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, kami pinapakinabang mo sa pagkain iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalab ng pag-ibig. Matutunan nawa namin damain ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain, nagbibigay buhay, upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin makapangyarihan ay pagkaloob mo ang iyong masaganang biyaya sa iyong bayan, upang ang pag-asa ay tumibay sa panahon ng pagsubok, ang kabutihan ay maging malakas sa panahon ng tukso, at ang walang hanggang kaligtasan ay makamit sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, maya tayo at isabuhay natin ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos.